Anan ng luntiang kabundukan ng San Luntian, matatagpuan ang isang malawak na sakahan na pagmamay-ari ng tatlong magkakapatid, sina Daniel, Noriel at Marcelo. Kilala ang kanilang lugar bilang pinakamayabong na taniman sa buong bayan. Dito ay tumutubo ang sari-saring gulay, prutas at mga halamang gamot na parang minahal mismo ng lupa ang bawat butil ng binhi. Ang magkakapatid ay hindi lamang mga masipag na magsasaka, kundi kilala rin sa kanilang pagmamahal sa kalikasan. Si Daniel, ang panganay, ay tahimik at mapagmasid. Siya ang pinuno pagdating sa pagpapasya kung kailan dapat magtanim o mag-ani. Si Noriel naman, ang gitna, ay palakaibigan at mahilig makipag-usap sa mga hayop. Tila ba naiintindihan siya ng mga ito. Samantalang si Marcelo, ang bunso, ay puno ng sigla at malikhaing ideya. Siya ang nagdisenyo ng mga sistema ng irigasyon at compost na nagpapayabong sa kanilang sakahan. Tuwing umaga, sabay-sabay silang gumigising upang salubungin ang araw, magdasal at magsimula sa mga gawaing bukid. May bahagi ng sakahan na inilalaan nila sa mga ibon at hayop upang doon mamuhay. Sa kanilang puso, ang lupa ay hindi lamang kabuhayan, kundi isang buhay na nilalang na kailangang pangalagaan. Ngunit isang umaga, habang nagdidilig si Marcelo sa bahagi ng gulayan, napansin niyang tila may mga kakaibang bakas ng maliliit na paa sa paligid ng mga tanim. Hindi ito bakas ng ibon o hayop. Masyado itong pantay at bilog, tila bagawa ng maliit na sapatos. "Noriel, Daniel, halika kayo rito," sigaw niya. Dali-daling lumapit ang dalawang kapatid. Pinagmasdan nila ang mga bakas. "Parang hindi ito hayop," ani Daniel, habang sinusundan ng tingin ang mga bakas na papalayo sa gitna ng taniman. "May nararamdaman akong kakaiba," wika ni Noriel, sabay tingin sa paligid. Bigla, sa di kalayuan, isang liwanag ang sumiklab sa pagitan ng mga punong kahoy sa gilid ng sakahan. Isang bugso ng hangin ang dumaang parang bumulong sa kanilang pandinig. Ang mga halaman ay tila yumuko at ang mga ibon ay tumahimik. Mula sa liwanag, unti-unting lumitaw ang tatlong nilalang. Mga duwende, ngunit hindi pangkaraniwan. Sila'y may suot na kakaibang baluti na kumikislap sa araw. May dala silang maliliit na espada at kalasag, at ang kanilang mga mata ay tila nakakita ng maraming labanan at panganib. Ang isa sa kanila ay may balbas na kulay ginto at may kapa na pula. "Ako si Kapitan Bulan, pinuno ng mga duwendeng sundalo mula sa kaharian ng Salayaw," aniya sa tinig na kahit maliit ay may bigat at autoridad. "Kasama ko si Lirio, ang aming taktikong henyo," patuloy ng kapitan, habang itinuro ang isang duwendeng may panulat at mapa, "at si Agik, ang aming pinakamatapang na mandirigma." Nagkatinginan ang magkakapatid, puno ng pagtataka ngunit walang takot. Sa halip, may paggalang sa kanilang mga mata. "Ano pong ginagawa ninyo sa aming sakahan?" tanong ni Daniel, banayad ang tinig. "Napadpad kami rito habang pinoprotektahan ng isang mahalagang lihim. Inatake ang aming kaharian ng madilim na nilalang mula sa ilalim ng lupa. Kailangan naming humanap ng ligtas na lugar. At ang lupain ninyo, puno ng buhay at kapayapaan, ay tila sagrado. Narito kami hindi upang manakit, kundi upang humingi ng tulong," paliwanag ni Kapitan Bulan. Tahimik ang mga sandaling sumunod. Tanging hangin ang maririnig at ang pagaspas ng dahon sa puno ng mangga. Maya-maya'y lumapit si Marcelo at ngumiti. "Kung kayo'y nangangailangan ng tulong, bukas ang aming tahanan. Pero gusto naming malaman ang buong kwento. Anong uri ng panganib ang humahabol sa inyo?" Lumingon si Kapitan Bulan sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ay tumingin sa tatlong kapatid. "Kung gayon, mga binatang magsasaka, ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil sa sandaling ito, ang inyong sakahan ay naging bahagi na ng isang mas malawak na digmaan, isang digmaang magtatakda kung sino ang mananatiling tagapag-alaga ng kalikasan."
at kung sino ang sisira sa balanse ng daigdig. Habang lumulubog ang araw sa kanluran at bumabalot ang ginintuang liwanag sa buong sakahan, umupo ang 3 magkakapatid at ang 3 duwendeng sundalo sa ilalim ng malaking puno ng acacia. Ang mga ibon ay tahimik na nakikinig at ang hangin ay tila nakikisalo sa kanilang pag-uusap. Doon nagsimulang maglahad ng kwento si Kapitan Bulan. Ang kwento ng kahariang hindi alam ng mga tao at ng panganib na unti-unting bumabalot sa mundo. Ang kaharian ng Salayaw, panimula ni Bulan, ay isang lihim na kahariang matatagpuan sa pinakailalim ng punong kahoy na pinakamatanda sa kagubatan, ang punong bakod. Doon naninirahan ang mga nilalang ng liwanag, mga duwende, diwata, engkanto at iba pang tagapangalaga ng kalikasan. Kami ang mga sundalong tagapagtanggol ng lihim na pinto patungong gitna ng daigdig, ang puso ng kalikasan. Nakangiting nakikinig si Noriel. Ngunit anong banta ang inyong tinutukoy? Sumabat si Lirio, ang taktikong duwende na may dalang balumbon ng mapa. Binuksan niya ito sa lupa at lumitaw ang isang detalyadong guhit ng kagubatan, mga ilog, bundok at kuweba. Ang panganib ay nagmumula sa isang nilalang na tinatawag naming itim na dapo, sabi ni Lirio habang itinuturo ang bahagi ng mapa kung saan may madilim na bilog. Siya ang dating tagapangalaga ng kagubatan, ngunit nilamon ng inggit, kasakiman at galit sa mga tao na sumira sa kanyang sagradong lugar. Ngayon, siya ay isang nilalang na puno ng dilim. Isang halimaw na may kakayahang lasunin ang lupa, patayin ang tubig at gawing bato ang buhay na nilalang. Sinira niya ang mga bahaging sakop ng Salayaw, dagdag ni Agik na puno ng hinanakit. At ngayon, hinahanap niya ang huling bahagi ng daigdig na hindi pa niya nasisira, ang inyong sakahan. Napatingin ang magkakapatid sa isa't isa. Hindi nila maisip na ang payapang buhay nila ay nasa bingit ng kapahamakan. Ngunit higit sa takot, ang nangingibabaw sa kanilang puso ay pagkabahala, hindi para sa sarili, kundi para sa lupaing kanilang inaalagaan. Paanong matatagpuan ng itim na dapo ang lugar na ito? Tanong ni Daniel. Sa pamamagitan ng itim na hamog, sagot ni Kapitan Bulan. Isang anyo ng usok na sumusunod sa enerhiya ng buhay, at ang inyong sakahan ay masigla, masyadong masigla, para itong ilaw sa dilim. Kung gayon, Ani Marcelo, kailangan nating paghandaan ang kanyang pagdating. Tumango si Kapitan Bulan. Kaya kami narito, hindi lamang upang magtago, kundi upang makipaglaban. Lumipas ang gabi sa masinsinang pag-uusap. Pinakita ni Lirio at Agik kung paanong ang lupa ay maaaring gawing pananggalang gamit ang sinaunang karunungan ng mga duwende. Itinuro nila kung paano gamitin ang ugat ng mga puno bilang alarmang pandama at ang mga halamang gamot bilang pananggalang sa lasong dala ng dilim. Kinabukasan, nagsimula ang mga pagbabago sa sakahan. Sa tulong ng 3 duwende, unti-unting nabago ang tanawin. Ang mga taniman ay nagkaroon ng mga tagong bitag. Ang mga puno ay pinatibay gamit ang mahika at ang mga ilog ay ginamitan ng orasyon upang hindi madumihan ng itim na hamog. Ngunit hindi lamang pagtatanggol ang kanilang hinanda. Kung gusto nating mapanatiling ligtas ang mundong ito, wika ni Noriel habang hawak ang isang buslo ng binhi, kailangan nating ipagpatuloy ang pagtatanim dahil sa bawat buhay na ating nililikha, isang liwanag ang ating binubuo. At sa araw-araw, habang ang panganib ay papalapit, ang sakahan ay naging mas matibay, mas may buhay, at mas handang harapin ang anumang dilim na darating. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, sa kagubatang hindi kalayuan, isang aninong tila usok ang gumagapang sa lupa, isang malamig na bulong sa hangin. Amoy ko na ang sigla. Malapit na tayong magtagpo, mga bantay ng lupa. Mula sa pinakamatinding kailaliman ng kagubatan,
Sa kuweba ng patay na puno, gumapang ang malamig at itim na ulap, ang itim na hamog. Ito ang hininga ng nilalang na matagal nang nagtaksil sa kalikasan. Sa bawat paghaplos nito sa damo, unti-unting namamatay ang luntiang kulay, nagiging abo ang mga dahon at natutuyo ang tubig sa mga sapa. Sa loob ng kuweba, nakaupo sa batong trono ang itim na dapo, isang dating diwata ng kagubatan, ngayoy isang nilalang na puno ng galit at pagkabulok. Ang katawan nito ay kalahating halaman at kalahating anino, at ang tinig niya ay tila bulong ng mga patay na puno. Ang tatlong duwending sundalo nagtago sa tahanan ng mga tao, aniya habang pinagmamasda ng isang lumang pulang kristal na ginawang salamin ng kanyang mga espiya. At ang sakahan, punong-puno ng liwanag. Hindi sila makakatagal diyan. Ipinamalas ng itim na dapo ang isang galamay na ginawa mula sa ugat ng patay na puno at itinutok ito sa mapa ng kagubatan. Padaluyin ang hamog, lasunin ang hangin, wasakin ang lupa. Samantala, sa sakahan ni Daniel, Noriel at Marcelo, nagsimula ng madama ang mga pagbabago sa paligid. Isang umaga, habang nagdidilig si Marcelo sa bahagi ng halamang gamot, napansin niyang may mga dahon na natutuyo kahit sagana sa tubig at araw. Sa kabilang bahagi, may mga insekto na dating masigla, ngayon nakahandusay at walang buhay. "Daniel! Noriel!" sigaw niya. Agad na lumapit ang dalawa, kasunod ang tatlong duwende. "May dumarating na," ani Kapitan Bulan habang inaamoy ang hangin. "Ito na ang itim na hamog. Hindi ito basta ulap, ito'y isang uri ng kamatayan. Tingnan ninyo ito," sabi ni Lirio habang itinuro ang mga bakas sa lupa. Ang mga ugat ng mga halamang ito ay nawalan ng sigla. Kinakain ng hamog ang mismong pinanggagalingan ng buhay. Nagdesisyon silang bantayan ang sakahan sa buong magdamag. Gumawa sila ng mga pananggalang, mga bilog na asin at dahon ng banaba, mga sagradong batong mula sa kaharian ng Salayaw, at mga orasyong binigkas ni Noriel gamit ang sinaunang wika ng kalikasan. Pagdating ng hating gabi, dumating ang nilalang. Hindi siya pisikal na makikita, ngunit ramdam siya sa bigat ng hangin, sa lamig ng lupa at sa katahimikan ng paligid. Sa silangan, unti-unting gumapang ang isang alon ng makapal na itim na usok. Hindi ito ordinaryong ulap. Ang bawat hibla nito ay tila buhay, gumagapang, umiikot at humahanap ng buhay na sisirain. "Humanda kayo!" sigaw ni Agik habang nakataas ang kanyang gintong kalasag. Ipinwesto ng magkakapatid ang kanilang sarili sa paligid ng sakahan kasama ang mga duwende. Si Daniel ay nasa harap ng pangunahing taniman ng mais, si Noriel sa likurang bahagi kung saan naroon ang mga tanim na gulay at si Marcelo sa gitnang hardin ng mga halamang gamot. Habang lumalapit ang itim na hamog, bigla itong bumangga sa isa sa mga pananggalang na bato at nagliyab ito ng asul na apoy. Sumigaw ang hamog, hindi sa boses kundi sa isang alingawngaw ng sakit. Napaatras ito, tila nasugatan. "Umeepekto ang mga proteksyon natin," sigaw ni Lirio. Ngunit hindi tumigil ang hamog. Umikot ito, sinubukang pasukin ng sakahan sa mga siwang, sa ilalim ng lupa, sa hangin. Sa bawat tagumpay nito'y may halaman na namamatay, may bahagi ng sakahan na natutuyo. "Hindi natin ito matatalo sa depensa lang," sigaw ni Kapitan Bulan. "Kailangan nating salubungin." Tumakbo si Marcelo sa gitna ng sakahan at hinukay ang isang lumang tapayan. Mula rito'y kinuha niya ang isang pulbos na gawa sa dinikdik na dahon ng sambong, halamang may taglay na purong sigla. Inihagis niya ito sa hangin at sa isang iglap lumitaw ang liwanag mula sa mga dahon. Sumigaw si Noriel ng isang dasal. "Buhayin ang mga ugat, liwanagan ang lupa, itaboy ang dilim."
at mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang liwanag na luntiang kumalat sa buong sakahan. Nagsanib ang lakas ng 3 duwende at 3 magkakapatid. Isang alon ng liwanag ang tumulak pabalik sa itim na hamog. Muli itong umatras, humuni ng malalim na hinagpis at tuluyang naglaho sa paligid. Tahimik. Nang matapos ang lahat, bumalik ang mga ibon sa kanilang huni. Ang mga bulaklak ay muling nagbukas. Ngunit hindi ito tagumpay. Isa lamang itong pagsubok. Bumalik siya sa kanyang pinanggalingan, wika ni Kapitan Bulan. Ngunit babalik siya, mas malakas, mas galit. Tahimik na tumango si Daniel. At kapag bumalik siya, anya, hindi lang tayo ang lalaban. Pati ang lupa, ang hangin, at ang mga nilalang ng liwanag ay makikibaka para sa buhay. Makalipas ang unang tagisan laban sa itim na hamog, hindi na naging tahimik ang gabi sa sakahan. Bagamat pansamantalang umatras ang kadiliman, alam ng lahat na ito'y isang babala lamang, ang simula ng isang mas malalim at mas mapanganib na digmaan. Habang nagpapahinga ang magkakapatid sa kanilang maliit na kubo, isang kakaibang panaginip ang bumisita kay Daniel. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang matandang lalaki na may suot na damit na gawa sa balat ng puno. Nakaupo ito sa tabi ng ilog at ang tinig nito ay tila bulong ng hangin sa pagitan ng mga dahon. "Daniel," wika ng matanda, "ang inyong sakahan ay itinayo sa ibabaw ng isang sinaunang lihim. Ang inyong dugo ay may kaugnayan sa tagapangalaga ng daigdig. Hanapin mo ang silid sa ilalim ng lupa. Doon ninyo matutuklasan ang tunay ninyong bahagi sa digmaang ito." Pagmulat niya, tumatak agad sa kanyang isipan ang sinabi ng matanda. Hindi niya alam kung ito'y pangarap lamang o isang paalala mula sa espiritu ng kalikasan. Ngunit may isang bagay siyang tiyak. Kailangan niyang hanapin ang lihim na silid. Kinaumagahan, agad siyang nagsalita sa kanyang mga kapatid at sa 3 duwende. "Napanaginipan ko kagabi na may silid sa ilalim ng lupa, sa ilalim mismo ng sakahan natin," wika ni Daniel. "Hindi ako magtataka," sagot ni Kapitan Bulan. "Ang lugar ninyong ito ay sobrang sigla para sa isang karaniwang lupain. Marahil ay may nakabaon ngang sinaunang enerhiya rito." Agad silang nagsimula ng paghahanap. Sa tulong ni Marcelo, gumawa sila ng simpleng mapa ng kanilang sakahan upang tukuyin ang posibleng lugar kung saan maaaring nakatago ang silid. Samantala, ginamit ni Noriel ang kanyang ugnayan sa kalikasan upang makinig sa bulong ng lupa. Sa gitna ng sakahan, sa ilalim ng pinakamatandang punong mangga, may narinig si Noriel, isang mabagal ngunit malinaw na tibok. Tumitibok ang lupa, para bang may puso sa ilalim, bulong niya. Agad silang naghukay, maingat at may paggalang. Mga 3 dipa ang lalim, naramdaman nila ang malamig na hangin na bumuga mula sa siwang ng lupa. Tinamaan nila ang isang lumang batong pintuan na may ukit ng mga simbolo. Araw, buwan, bituin, ugat at ulap, mga sinaunang sagisag ng 5 elemento ng kalikasan. Isang selyado at banal na silid, sabi ni Lirio habang sinusuri ang mga ukit. Hindi ito basta-basta mabubuksan. Ngunit habang nakatitig si Daniel sa gitna ng ukit, tila kusang kumikilos ang kanyang kamay. Ipinatong niya ito sa gitnang bilog, ang hugis ng araw. Bigla, lumiwanag ang buong pintuan. Umuga ang lupa at may malalim na tunog na nagmula sa ilalim. Unti-unting bumukas ang batong lagusan at mula rito ay umalingasaw ang halimuyak ng sinaunang kahoy at alikabok. Pumasok sila sa loob, tanga ng mga ilaw na gawa sa mahikang kristal ni Kapitan Bulan. Sa ilalim, natagpuan nila ang isang malaking silid na tila isang lihim na dambana. May mga estante ng lumang aklat, mga sisidlang gawa sa ginto't pilak, at isang malaking pedestal sa gitna na may nakapatong na batong bilog na hugis puso,
ang pusod ng lupa. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Agik. Ito ang pusod na sinasabi sa mga alamat. Ang puso ng kalikasan na ginamit noon ng mga unang tagapangalaga upang palakasin ang ugnayan ng mundo sa mga nilalang ng liwanag. Lumapit si Daniel at muling naramdaman ang tibok mula sa bato. Nang ilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw nito, muling sumiklab ang liwanag. Sa isang iglap, nakita nilang lahat ang mga alaala ng daan-daang taon, ang mga sinaunang tagapangalaga, ang digmaan ng liwanag at dilim, at ang pangako ng mga nilalang ng lupa na babalik sa panahon ng pangangailangan. Isa kayo sa tagapagmana ng tungkulin, wika ng boses mula sa loob ng silid. Ang sakahan ay itinayo upang panatilihing buhay ang pusod ng lupa. Ang inyong kabutihan ang dahilan kung bakit hindi pa ito natutuklasan ng kadiliman. Napaupo si Noriel, nilamon ng bigat ng revelasyong iyon. Ibig sabihin, hindi lamang tayo basta magsasaka. Tayo ay tagapangalaga ng balanse ng mundo, anya. Tumango si Kapitan Bulan. At sa pagbabalik ng itim na dapo, tanging ang mga pusong tunay na nakakakilala sa kahalagahan ng buhay ang maaaring magligtas sa lahat. Dagdag niya. Ngunit habang natutuklasan nila ang kahalagahan ng kanilang papel, sa malayo, isang nilalang ang nagising. Ang kanyang katawan ay gawa sa mga ugat at anino. Tumayo siya sa gitna ng patay na gubat habang nakatitig sa kanluran. Nararamdaman ko na ang pusod ng lupa at malapit ko na itong angkinin. Kinabukasan matapos matuklasan ang lihim na silid at ang pusod ng lupa, napagpasyahan ng magkakapatid at ng 3 duwending at sundalo na hindi sapat ang pagtatanggol lamang sa sakahan. Kailangang humingi sila ng tulong sa ibang nilalang ng kalikasan, lalo na sa mga matagal nang nagtatago sa sagradong gubat ng Ananaw, isang lugar na nababalot ng kababalaghan at lihim. Doon naninirahan ang mga diwatang bantay ng hangin, ang mga lakan ng lawa, at ang matandang tagapayo na si Matang Puno. Paliwanag ni Kapitan Bulan habang inihahanda ang mapa. Kung mapakikiusapan natin sila, maaari tayong makakuha ng mas malakas na proteksyon o ng mga sinaunang kaalaman upang talunin si itim na dapo. Tayo'y aalis bukas ng madaling araw, sabi ni Noriel. Kailangan nating makarating bago muling magpadala ng panibagong atake ang itim na hamog. Naghanda sila ng mga kakailanganin, pagkaing mula sa sakahan, mga halamang gamot, pananggalang na orasyon at mga kagamitang duwende. Ipinagbilin nila ang sakahan kay Tatay Pilo, ang matandang kapitbahay na may alam sa mga halamang proteksyon. Habang naglalakad papunta sa silangan, papasok sa hangganan ng kagubatan, dahan-dahang nagbabago ang anyo ng paligid. Mula sa payapang damuhan, unti-unti silang pumasok sa isang lugar na may mga punong singtatangkad ng tore, mga bulaklak na nagliliwanag at mga hayop na hindi pa nila kailanman nakita. Mga paro-parong may 4 na pakpak, mga kunehong may gintong balahibo, at mga uwak na naglalakad na parang tao. Ano itong lugar na to? Tanong ni Marcelo habang nakatitig sa isang halamang kumakanta ng himig sa ihip ng hangin. Walang tiyak na pangalan, sagot ni Lirio. Ngunit ang mga sinaunang nilalang ay tumatawag dito ng Daang Ligaya, isang landas patungo sa sagradong gubat na makikita lamang ng may mabuting puso. Habang tinatahak nila ang Daang Ligaya, napansin nilang may mga mata na nakamasid sa kanila mula sa likod ng mga puno. Bigla, lumitaw ang 3 nilalang na gawa sa hamog, liwanag at alon ng hangin. Tumigil sila sa harap ng magkakapatid. Sino kayo upang tumapak sa lupaing ito? Tinig ng isa, isang diwata ng hangin na may buhok na parang ulap. Lumapit si Noriel at magalang na yumuko. Kami po ay mga tagapangalaga ng isang sakahan sa kanluran. Kasama namin ang 3 duwending sundalo mula sa kaharian ng Salayaw.
Nais naming humingi ng tulong laban sa bantang dala ng itim na dapo. Nagtinginan ang mga nilalang. Bigla, ang isa sa kanila'y nagbago ng anyo at naging matandang babae na may mga mata ng puno at balat na tila may ugat. Ako si Matang Puno, wika nito. Tagapagtala ng kasaysayan ng gubat. Alam namin ang inyong sakripisyo at ngayon kayo'y narito. Hindi bilang tagapanira ng kalikasan, kundi bilang tagapagtanggol nito. Ipinakita nila ang mapa ng sakahan, ang imahe ng pusod ng lupa, at ang kasalukuyang panganib ng itim na hamog. Tumango si Matang Puno. Kung gayon, wika niya, may kailangan kayong kunin. Ang butil ng diwang gubat, isang gintong binhi na nagtataglay ng pinakapurong sigla ng kagubatan. Ngunit ito'y iniingatan ng mga aningal, mga nilalang ng pagsubok. Kailangan muna ninyong mapagtagumpayan ang tatlong pagsubok ng puso, isipan at lakas. Sumaludo si Kapitan Bulan. Handa kaming sumubok. Agad silang dinala sa gitna ng isang bilog na punong may edad na 1,000 taon. Doon nila hinarap ang unang pagsubok, ang pagsubok ng puso. Isang makapal na ulap ang bumalot sa paligid at isa-isang naharap ang magkakapatid sa mga ilusyon. Si Daniel ay dinala sa tanawin ng nasusunog na sakahan. Si Noriel ay nakaharap sa bangkay ng mga hayop at halaman. Si Marcelo ay kinausap ng tinig ng itim na dapo na nag-aalok ng kapangyarihan kapalit ng kanilang sakahan. Ngunit sa kabila ng takot, isa-isa nilang tinalikuran ang panlilinlang. Hawak ang alaala ng kanilang mga magulang at ng lupaing kanilang minahal, pinili nilang manatiling matatag. Pumasok muli ang liwanag sa paligid, nangahulugan itong tagumpay. Ipinasa ninyo ang unang pagsubok, wika ni Matang Puno. Bukas, haharapin ninyo ang pagsubok ng isipan. Dinala sila sa isang sagradong kuweba upang magpahinga. Habang nakahiga si Daniel, naramdaman niyang may kakaibang enerhiya sa kanyang dibdib. Parang ang mismong tibok ng pusod ng lupa ay nasa kanyang katawan. At sa labas ng kuweba, isang aninong itim ang tahimik na nanonood. Nahanap na nila ang diwang gubat. Hindi ko hahayaang maangkin nila ito. Madaling araw pa lamang, ginising na sina Daniel, Noriel, Marcelo at ang tatlong duwending sundalo ni na Kapitan Bulan, Lirio at Agik. Sa kalagitnaan ng malamig at banayad na ulap sa sagradong gubat, lumapit si Matang Puno na tila isang nilalang ng panahon. Ang kaniyang mukha ay may linyang tulad ng mga singsing ng punong kahoy at ang kanyang mga mata ay tila salamin ng kaalaman ng daang taon. Ngayon, wika ni Matang Puno, haharapin ninyo ang ikalawang pagsubok, ang pagsubok ng isipan. Dito masusukat ang linaw ng inyong pag-iisip, ang bigat ng inyong pangunawa, at ang kakayahan ninyong magdesisyon sa gitna ng karimlan. Ipinakita niya sa kanila ang bilog ng diwang salamin, isang mahiwagang bilog na gawa sa pinaghalong batong kristal at dahon ng gubat. Isa-isang humawak dito ang magkakapatid at mga duwende at agad silang dinala sa isang mundo ng ilusyon. Isang likhang guni-guni ng kanilang sariling mga isipan. Una si Daniel. Sa kanyang harapan ay isang malaking bayan. Malinis, maganda, makabago. Isang nilalang ang lumapit sa kanya at nagsabing, "Daniel, kung isusuko mo ang sakahan, bibigyan ka namin ng ganitong buhay, masagana, moderno at walang hirap." Ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang mga ugat ng punong ginigiba, mga bukid na tuyo at mga hayop na nawawala sa gubat. "Hindi ko kailangan ng kasaganaan kung ang kapalit ay pagkawasak ng kalikasan," sagot niya at biglang naglaho ang ilusyon. Si Noriel naman ay nakaharap sa isang malaking lawa na puno ng salamin. Sa bawat salamin ay nakikita niya ang kanyang mga sariling desisyon sa iba't ibang bersyon ng buhay. Isa siyang guro, isa siyang mangangalakal, isa siyang taong laging nag-iisa sa lungsod. Isang tinig ang bumulong.
Piliin mo kung sino ang tunay na ikaw. Tumingin siya sa lahat ng refleksyon at nagsalita. Ako ay si Noriel, tagapangalaga ng kalikasan at hindi ako takot sa landas na mahirap kung ito ang tama. Isa-isang nabasag ang mga salamin, tanda ng kanyang tagumpay. Kay Marcelo, ang pagsubok ay tila isang palaisipan. Isang higanting puno ang nasa harapan niya na may 3 landas. Isa patungo sa apoy, isa sa bagyo, at isa sa dilim. Sa kanyang tabi, naroon ang isang munting halaman na tila namamatay sa lamig. Isang tinig ang nagtanong, "Saan ka dadaan upang mailigtas ang halaman?" Nag-isip siya at pumili ng landas ng bagyo dahil alam niyang ulan ang dala nito. Sa bandang huli, ang halaman ay nabuhay at ang puno ay lumiwanag. Samantala, sina Kapitan Bulan, Lirio at Agik ay hinamon ng mga sinaunang duwending tagapagbantay ng katalinuhan. Kailangan nilang lutasin ang bugtong ng 4 na panahon upang makatawid sa tulay ng liwanag. Ako'y dumarating dalay bagong simula, ngunit ako rin ang hudyat ng paalam sa ginaw. Ako'y bulaklak at ulan sa hapon. Sino ako? Sumagot si Lirio, "Tagsibol." Nagliwanag ang unang bahagi ng tulay. Ako'y init na di matakasan. Mga insekto'y sumasayaw sa aking paligid. Ako'y sigaw ng tagtuyot at ligaya. Sino ako? Sumagot si Agik, "Tag-init." Muli, lumiwanag ang pangalawang bahagi. Ako'y hangin na may dalang pagbagsak. Mga dahon ay sumasayaw pababa. Ako'y gintong dapit hapon ng taon. Sino ako? Sumagot si Kapitan Bulan, "Taglagas." Ang tulay ay nabuo sa liwanag, tanda na nalampasan nila ang pagsubok ng karunungan. Nagising silang lahat sa lilim ng isang matandang puno. Sa kanilang harapan ay isang ginintuang binhi, ang butil ng diwang gubat. Kumislap ito ng hawakan ni Daniel. Kasabay ng pagkinang ay isang babala na bumalot sa hangin. "Hindi kayo nagtagumpay ng walang kapalit, bulong ng kalikasan. Sa pagdadala ng butil na ito, kayo'y magiging tahanan ng balanse, ng kapangyarihan at panganib." Nagkatinginan ang lahat. Alam nila ang tunay na labanan ay malapit na. Ngunit habang patuloy nilang pinipili ang tama, ang gubat ay naging kanilang kaalyado. Sa di kalayuan, ang mga anino ni Itim na Dapo ay patuloy na lumalago. Ang kanyang hukbo ng mga nilalang ng dilim, mga itim na ipo-ipo, mga halimaw na yari sa putik, mga ibong dilim ay naghahanda na ring lusubin ang sakahan. Mabilis silang natuto, wika ng Itim na Dapo. Ngunit huli na, sa pagbabalik nila, ang kanilang lupa ay abo na. Sa kanilang pagbabalik mula sa sagradong gubat, daladala nina Daniel, Noriel, Marcelo at ng 3 duwending sundalo ang butil ng diwang gubat. Isang gintong binhing, may taglay na malakas na enerhiya ng kalikasan. Ngunit habang papalapit sila sa kanilang sakahan, napansin nilang tila may pagbabago sa paligid. Ang hangin ay naging mabigat, ang mga ibon ay tahimik, at ang araw ay tila tinatakpan ng makapal na ulap na kulay abo. "May kakaiba," ani Lirio. "Hindi ganito ang ihip ng hangin nung tayo'y umalis." Paghakbang nila sa hangganan ng kanilang lupain, napansin nilang ang dating luntiang bukirin ay bahagyang natuyo. Ang ilang bahagi ng palayan ay tila nalason, at ang mga alagang hayop ay parang pagod at matamlay. "Si Itim na Dapo," bulong ni Agik. Nagpadala na siya ng kanyang mga anino. Biglang dumating si Tatay Pilo, hingal at may galos sa mukha. "Mga anak, mabuti at nakabalik kayo. May mga nilalang na sumalakay kagabi. Itim ang balat, walang mata, at bumubulong sa dilim. Kinuha nila ang ilang pananim at sinira ang mga balon." Dahil dito, agad na ipinatawag ni Daniel ang buong komunidad ng mga magsasaka sa ilalim ng malaking puno ng akasya. "Hindi lang tayo ang nasa panganib," wika ni Daniel.
Lahat ng nakapaligid sa sakahan natin ay maaaring madamay. Kailangang tayong magkaisa. Ngunit sa gitna ng pagpupulong, isang banyagang lalaki ang dumating. Nakasuot ito ng puting barong at may bitbit na makintab na baston. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Sa kanyang tabi ay may dalawang taong mukhang opisyal at may dalang mga papel. "Magandang araw po," bati ng lalaki. "Ako po si Don Saturno Alabastro, tagapamahala ng Alabastro Land Holdings. Kami po ay may papeles na nagsasaad na ang lupang ito ay bahagi ng aming biniling teritoryo mula sa pamahalaan. 50 taon na ang nakalipas." Nagkatinginan ang lahat. "Imposible," giit ni Noriel. "Ang lupang ito ay minana pa namin mula sa aming mga ninuno. Hindi ito ibinenta kailanman." "May mga dokumento kaming hawak," sagot ni Don Saturno habang iniabot ang mga papel. "At kung hindi kayo aalis sa loob ng 1 linggo, kami maglalagay ng konkretong pader at tatawagin ang mga awtoridad." Lumapit si Marcelo at tiningnan ang papel. Hindi totoo ito. Ngunit bigla, naramdaman nilang may malamig na hangin na dumaan. Sa likod ng ngiti ni Don Saturno ay sumilip ang itim na usok mula sa kanyang likod. Sa gilid ng kanyang tenga, may bahagyang aninong gumagalaw, parang isang nilalang na nagpapanggap na tao. Si Kapitan Bulan ay agad lumapit kay Daniel. Hindi ito ordinaryong tao. Isa siya sa mga kasangkapan ng itim na dapo, mga nilalang na kayang maganyong tao para linlangin ang lipunan. Sa oras ding iyon, sinimulan ni Don Saturno ang pagtawag ng kanyang mga tagapagtayo. Dumating ang mga truck at tauhang may dalang baril at kagamitan pang konstruksyon. Ngunit mas nakakakilabot, ang ilan sa mga manggagawa ay tila may pulang mata at mga balat na nangingitim. Mga taong sinaniban ng itim na hamog. Habang nangyayari ang kaguluhan, dinala ni Lirio si Noriel at Agik sa isang lumang bahagi ng sakahan kung saan may isang abandonadong kubo. "May iniwang orasyon ang inyong lolo dito," ani Lirio. "Isang sinaunang pananggalang na maaari nating buhayin gamit ang butil ng diwang gubat." Sa gitna ng mga alikabok at lumang sulat, natagpuan nila ang balangkas ng hangin, isang bilog na inilalarawan sa lupa na may sinaunang titik at tanda ng mga elemento. Sa sentro ng bilog ay itinanim ni Daniel ang butil. Biglang lumiwanag ang paligid. Sumambulat ang alon ng liwanag mula sa binhi at sa loob ng ilang segundo, isang malawak na proteksyon ang bumalot sa buong sakahan. Isang bilog na enerhiya na di mapasok ng itim na usok, ni ng sinumang sinaniban ng dilim. Ngunit hindi dito natapos ang lahat. Nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, dumating ang mismong anyo ng itim na dapo. Nasa taas siya ng burol, may aninong tila usok at apoy, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong kapaligiran. "Pinili ninyong labanan ako. Akala nyo'y sapat ang diwa ng gubat? Akala nyo'y kayang talunin ang kadiliman sa pamamagitan ng kabutihan? Ang liwanag ay isang ilusyon. Ang kalikasan ay mamamatay, gaya ng inyong pag-asa." Nagbagsak siya ng itim na kidlat sa labas ng pananggalang. Ang lupa ay nagbitak at lumitaw mula rito ang mga nilalang na yari sa putik at abo. Ang kanyang mga sundalo, ang tinatawag na aninong likha. Ngunit kahit nanginginig sa takot ang buong sakahan, lumapit si Daniel, Noriel at Marcelo sa gitna ng bilog at taas noong nagsalita. "Hindi kami lalaban para lang sa aming lupa," wika ni Daniel. "Lalaban kami para sa kinabukasan ng mga halaman, hayop at tao," dagdag ni Noriel. "At kung kailangang itaya namin ang lahat, gagawin namin," sigaw ni Marcelo. Ang butil ng diwang gubat ay lalong lumiwanag, at ang mismong lupa ay tila tumugon. Ang mga punong kahoy ay yumuko sa ihip ng hangin, at ang mga bituin ay parang kumikindat. Sa gabi ring iyon,
Ang digmaan para sa kalikasan ay formal nang nagsimula. Muling lumatag ang gabi sa buong sakahan ni Daniel, Noriel at Marcelo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi katahimikan ang dala ng dilim, kundi banta ng digmaan. Mula sa kagubatan, sa mga bitak ng lupa at sa ulap ng itim na hamog, dumagsa ang hukbo ng itim na dapo. Mga nilalang na tinatawag na aninong likha. Sila'y may anyo ng tao, ngunit yari sa putik, abo at usok. Ang kanilang mga matay pulang apoy at ang kanilang hakbang ay hindi naririnig. Wala silang dila, ngunit ang kanilang presensya ay nagsusumigaw ng poot. Sa gitna ng sakahan, sa loob ng pananggalang na likha ng butil ng diwang gubat, nakalinya na ang mga tagapagtanggol. Sina Daniel, Noriel, Marcelo, ang tatlong duwending sundalo na sina Kapitan Bulan, Lirio at Agik at ang mga magsasakang kasapi sa buong pamayanan, mga matatandang lalaki at babae, mga batang may tapang sa puso at maging ang mga hayop ng kagubatan na tinawag ng kalikasan upang lumaban. Magsisimula na ang labanan. Sa utos ni Itim na Dapo, sabay-sabay na sumugod ang mga aninong likha. Sumalpok sila sa pananggalang, ngunit ang ilan sa kanila ay agad nakahanap ng lamat sa silangang bahagi, kung saan may taniman ng mais na tila hindi pa lubusang napoprotektahan ng butil. Sa silangan, sigaw ni Marcelo habang tinuturo ang dumarating na panganib. Bantayan ang maisan. Sumugod siya kasama ang ilang kabataang magsasaka at si Agik, ang duwending tuso ngunit tapangin. Gamit ang sibat ng hangin, isang sandatang ipinagkaloob ni Matang Puno, tinatarget ni Marcelo ang bawat aninong likha na lumulusot. Si Agik naman ay naglalabas ng bombang liwanag, munting bulaklak na kapag pinigay nagliliwanag at nagpapatalsik sa mga nilalang ng dilim. Ang liwanag ay sumisiklab at nagsisilbing pananggalang sa bawat kanto ng taniman. Sa kabilang banda, si Noriel ay nasa kanlurang bahagi sa may palayan. Doon, nagsimulang maglabasan ang mga aninong alon. Mga nilalang na tila tubig, ngunit itim at malansa. Nagtangkang lunurin ang palayan upang sirain ang mga pananim at sumira ng balanse sa lupa. Ngunit si Noriel, tagapag-aruga ng mga halaman, ay may daladalang lakad dahon, isang mahabang baston na gawa sa matandang kawayan na kapag inukit sa lupa ay lumilikha ng bakod na buhay, mga halamang tumutubo agad at humahadlang sa mga kaaway. Hindi kayo makakapasok dito, anya habang inilalatag ang baston sa putik. Mula sa kanyang likod, ang mga palay ay tumindig at tila naging mga kawal na halaman na humarang sa bawat nilalang ng dilim. Samantala, si Kapitan Bulan ay nasa gitna ng labanan. Sa kanyang kamay ay ang kalasag ng alon, isang mahiwagang kalasag na naglalaman ng enerhiyang tubig mula sa lawa ng buhay. Sa bawat hampas ng kalasag sa lupa, lumilikha ito ng alon ng dalisay na enerhiya na nagpapatalsik sa mga nilalang ni Itim na Dapo. Kasama niya si Lirio, na may kakayahang lumipad gamit ang mga bulaklak ng hangin. Si Lirio ay naging tagasuri mula sa itaas, binabantayan ang buong laban at nagbibigay babala kung may paparating na panganib mula sa ere, sapagkat ilang sandali pa dumating ang mga ibon ng itim na usok. May mga nilalang sa himpapawid, sigaw ni Lirio. Agad lumipad si Lirio at pinakawalan ang alingaw-ngaw ng ulan, isang huni ng kalikasan na nagpapasabog ng ulap at ulan. Nililimas ang mga ibong dilim mula sa langit. Si Daniel, sa gitna ng lahat, ay kasama ang mga matatandang tagapangalaga ng sakahan. Hinawakan niya ang butil ng diwang gubat na ngayoy unti-unting tumutubo sa sentro ng bakuran bilang isang maliit na puno na may gintong dahon. Daniel, kung maputol ang punong ito, mawawala ang pananggalang, babala ni Kapitan Bulan. At sa puntong iyon, dumating ang Itim na Dapo, hindi na bilang anino sa burol, kundi sa kanyang buong anyo, isang dambuhalang nilalang, may pakpak na yari sa abo,
mga mata na naglalagablab at tinig na tila lindol. Ako ang wakas ng inyong panaginip. Ako ang kadiliman ng inyong kabutihan. Lumuhod at bibigyan ko kayo ng kapayapaan sa katahimikan ng pagkawasak. Ngunit si Daniel ay hindi natinag. Hinding-hindi kami luluhod. Ang sakahan naming ito ay bunga ng pawis, pag-ibig at pagkakaisa. Hindi ito matitinag ng panlilinlang o takot. Hinawakan ni Daniel, Noriel at Marcelo ang punong ginto. Sabay-sabay nilang inusal ang orasyong itinuro sa kanila ni Matang Puno. Sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag mula sa ugat ng puno at ang buong paligid ay nalambungan ng gintong alon. Isang enerhiya na nagmula sa kabutihan ng puso, sa diwang nagmamalasakit at sa kalikasang buhay. Ang mga aninong likha ay unti-unting natunaw. Ang mga ibon ng dilim ay bumagsak at maging ang anyo ni itim na dapo ay napaurong. Ngunit bago siya tuluyang matalo, nagsambit siya ng huling babala. Kayo'y nagtagumpay ngayon, ngunit darating ang panahon, ang mga tao mismo ang magiging kasangkapan ng aking pagbabalik. Ingatan ninyo ang inyong puso sapagkat doon ako uusbong. At sa isang bugso ng hangin, siya ay naglaho. Muling lumitaw ang mga bituin sa kalangitan. Ang gabi ay muling naging tahimik. Ang mga duwende, ang mga tao, at ang buong sakahan ay lumuhod sa harap ng bagong silang na punong ginto. Ang punong sumasalamin sa pagkakaisa ng tao at kalikasan. Ngunit sa kanilang puso, alam nilang ang laban ay hindi pa tapos. Ang pananalakay ay maaari muling bumalik, hindi lamang mula sa labas, kundi mula rin sa kasakiman ng mga tao. Matapos ang matinding digmaan laban sa hukbo ng itim na dapo, muling nanumbalik ang katahimikan sa sakahan ni Daniel, Noriel at Marcelo. Sa gitna ng bakuran ay tumayo ang bagong silang na punong ginto, ang katawan ng dating butil ng diwang gubat, na patuloy na kumikislap ng liwanag tuwing sumasayad ang sinag ng araw. Ang mga sugatang magsasaka ay ginamot ng mga halamang gamot ni Lirio, habang si Kapitan Bulan at Agik ay nagbantay sa mga hangganan upang tiyaking walang natitirang anino o nilalang mula sa dilim. Tumutulong din ang mga hayop ng kagubatan sa muling pagbabalik ng balanse. Ang mga ibon ay muling umaawit, ang mga isda ay nagsipagbalik sa sapa, at ang mga punong tinamaan ng kadiliman ay nagsimulang bumangon. Sa isang maliwalas na umaga, nagtipon ang buong komunidad sa lilim ng punong ginto. Nandoon ang mga duwende, ang mga pinunong magsasaka, at ang mga kabataang lumaban para sa kanilang lupain. Ito ang unang pagpupulong ng liwanag, isang pagtitipon upang pag-usapan ang hinaharap ng sakahan at ng buong lupain. Tumindig si Daniel. Ang ating tagumpay ay bunga ng ating pagkakaisa. Ngunit gaya ng sinabi ng itim na dapo, ang tunay na panganib ay hindi laging mula sa labas, kundi mula sa loob, sa puso ng tao. Tumango si Noriel. Kaya't simula ngayon, ang ating tungkulin ay hindi lang ang pagsasaka, kundi ang pagtuturo ng kabutihan. Sa bawat butil ng palay, sa bawat punong itinatanim, dapat nating isabuhay ang pagmamahal sa kalikasan. Sumang-ayon si Marcelo. Magtatag tayo ng paaralan ng lupa at liwanag. Ituturo natin sa mga kabataan ang tungkol sa agrikultura, kalikasan, kabutihan at pakikipagkapwa. Ang ating karanasan ay hindi dapat manatili sa atin lang. Dapat itong maging inspirasyon sa iba. Sa pagtatapos ng pagpupulong, muling lumapit sina Kapitan Bulan, Lirio at Agik. Humarap sila sa tatlong magkakapatid at yumuko bilang pagpapakita ng paggalang. Mga mahal naming kaibigan, ani Kapitan Bulan, ang aming misyon ay natapos na, ang pagbantay sa butil ng diwang gubat at pagprotekta sa lupain ng kabutihan. Ngunit mabilis na pumigil si Daniel. Hindi kayo kailanman dayuhan sa lupang ito. Kayo ay bahagi na ng aming pamilya. Ngumiti si Lirio. Kung gayon,
Nais naming ialok sa inyo ang isang paanyaya. May isang lugar sa ilalim ng kabundukan ng Amihan, tinatawag na Sambayanang Liwanag. Doon ay matatagpuan ang mga nilalang tulad namin, mga duwendeng tagapangalaga, diwata ng hangin, at mga espiritu ng kagubatan. Iniimbitahan namin kayong bumisita. Napatingin sa isa't isa sina Daniel, Noriel at Marcelo. Isang paglalakbay patungo sa mas malawak na mundo ng kababalaghan at kabutihan. Tatanggapin namin ang paanyaya, sagot ni Daniel. Ngunit hindi bilang panauhin, kundi bilang tagapagdala ng liwanag. Habang ang sakahan ay masayang naghahanda para sa bagong yugto, isang matandang balita ang biglang sumulpot. Si Don Saturno Alabastro, ang taong nagsabing pagmamayari niya ang lupain, ay hindi nawawala. Lumapit ang isang tagabayan sa mga magkakapatid. May narinig kaming mga bulong-bulungan na nagbabalik si Don Saturno. Nais niyang magtatag ng isang pabrika sa kabilang bayan. Gumagamit siya ng impluensya sa gobyerno. Hindi na nakapagtataka. Bagamat napalayas ang aninong nasa katawan ni Don Saturno noong digmaan, nanatili ang kasakiman sa kanyang puso. At ngayon, siya ay muling sumusubok, hindi sa pamamagitan ng dilim, kundi sa makinarya ng tao, pera, impluensya at kapangyarihan. Ngunit hindi na ito gaya ng dati. Mula sa tatlong magkakapatid ay nagsimulang umusbong ang isang kilusan. Kilusan ng magsasakat kalikasan, pinangungunahan ng mga mamamayang may malasakit sa lupa at buhay. Sa tulong ng mga duwende, diwata at alagad ng kagubatan, ipinatupad nila ang proteksyon hindi lamang sa kanilang sakahan, kundi pati sa mga karatig na lugar. Ang kasakiman ay maaaring makapangyarihan, sabi ni Marcelo. Pero ang pagmamahal sa lupa ay mas malakas kapag ito'y sama-sama. Dumating ang araw ng pag-alis. Bitbit ng magkakapatid ang kanilang lakas ng loob, aral mula sa sakahan, at mga panibagong layunin. Isinakay sila ni na Kapitan Bulan, Lirio at Agik sa isang lumang karitong gawa sa ugat ng punong balete, hinila ng mga usang puti at binikis ng bulaklak ng hangin. Habang lumalayo ang kariton, sumasabay sa kanilang paglalakbay ang awit ng mga magsasaka, ang huni ng mga ibon at ang banayad na ihip ng hangin, tila ba inaawitan sila ng mismong kalikasan. Sa dulo ng landas ay bumukas ang isang pintuan ng liwanag sa gilid ng bundok. Ang Sambayanang Liwanag ay naghihintay, isang lugar na di pa nararating ng tao, ngunit puno ng pag-asa, karunungan at mga bagong hamon. Ang karitong gawa sa ugat ng punong balete ay lumusong sa isang bangin ng liwanag kasama sina Daniel, Noriel at Marcelo, kasama ang tatlong duwending sundalo, sina Kapitan Bulan, Lirio at Agik. Sa kanilang harapan ay bumungad ang isang tanawin na hindi nila kailanman inakala na umiiral. Isang kahariang naliligo sa liwanag, napapaligiran ng makukulay na mga bulaklak, mga ilog na kumikislap na parang kristal at mga nilalang na tila bahagi ng panaginip. Ito ang Sambayanang Liwanag, ang tahanan ng mga nilalang ng kalikasan na hindi kailanman nakita ng mga mata ng tao. Pagdating sa lungsod ng Ginto at Luntian, ang kanilang pagdating ay sinalubong ng mga diwatang bantay, may pakpak na yari sa dahon at ulap. Kasama nila ang mga batang likas, maliliit na nilalang na mukhang taong puno at ang tagapangalaga ng apoy ng araw. Isang matandang nilalang na may katawan na tila yari sa nagniningning na bato. Ipinadala sa amin ang hula, wika ng tagapangalaga, na darating ang tatlong puso ng lupa, mga anak ng tao, na magbubukas ng daan sa pagbabalik ng balanse sa ibabaw. Tumango si Daniel. Hindi kami tagapagligtas. Kami ay simpleng mga magsasaka na nagmahal sa lupa. Ang aming paninindigan ay bunga ng pagmamahal sa buhay. Pagsubok ng tatlong pintuan. Bago nila ganap na makilala ang puso ng Sambayanang Liwanag, kailangang daanan ng magkakapatid ang tatlong pintuan ng kalooban.
isang sinaunang tradisyon upang masukat ang kanilang layunin at pagkatao. Unang pintuan, ang pintuan ng alala. Pumasok si Marcelo. Doon, muling nakita niya ang alaala ng kanilang ama't ina na pumanaw sa sakit dulot ng polusyong nanggaling sa pabrika ng mga ganid sa lupa. Nangusap ang boses ng alaala. Kung may kapangyarihan kang balikan ang nakaraan, pipigilan mo ba ang sakuna kahit kapalit ng kasalukuyang tagumpay? Ngumiti si Marcelo. Hindi ko babalikan. Ngunit sisiguraduhin kong ang pagkamatay nila ay hindi mawawalan ng saysay. Ang pintuan ay bumukas. Ikalawang pintuan ang pintuan ng tukso. Si Noriel ang sumunod. Sa loob, inalok siya ng isang kaharian ng ginto kapalit ng kanyang lupain. Mga nilalang na animoy Diyos ang lumapit, nag-aalok ng walang hanggang yaman. Ngunit ang sagot niya, ang lupa ay hindi ari-arian. Isa itong buhay na dapat pangalagaan, hindi kalakal. Ang pintuan ay bumukas. Ikatlong pintuan ang pintuan ng takot. Si Daniel ang huli. Sa loob, nakita niya ang sarili na nag-iisa. Ang mga kapatid ay wala. Ang sakahan ay natabunan ng semento. Ang tinig ay nagtanong, kaya mo bang harapin ang mundo na hindi mo kayang kontrolin? Hindi ko kayang kontrolin ang lahat, sagot ni Daniel. Pero kaya kong magsimula ng pagbabago. Sa pagtuturo, sa pagkilos, sa halimbawa. Ang pintuan ay bumukas. Sa gitna ng sambayanang liwanag ay itinayo ang dakilang bato ng puso, isang dambuhalang kristal na tumitibok gaya ng puso. Isa-isa, nilapitan ito ng magkakapatid at sa pagdampi ng kanilang kamay, isang matinding sinag ang kumalat sa buong lugar. Ang bato ng puso ay nagbago ng anyo, naging binhi ng panibagong mundo, isang gintong butil na kapag itinanim ay maglalabas ng isang mahiwagang punong kayang pagalingin ang anumang sugat ng lupa. Dalhin ninyo ito, wika ng tagapangalaga, at itanim kung kailan oras na, hindi ngayon, hindi bukas, kundi sa oras na ang puso ng sangkatauhan ay handa na muling magmahal sa lupa. Tumango si Daniel. Panata namin, hindi ito malilimutan. Bumalik sa kanilang lupain ang tatlong magkakapatid, tanga ng binhi, baon ng kaalaman ng sambayanang liwanag. Ang kanilang sakahan ay naging sentro ng aral at pag-asa. Ang paaralan ng lupa at liwanag ay binuksan, at doon ay nagtuturo sila ng kabutihan, ekolohiyang praktikal, at mga kwento ng duwende't diwata na nagbibigay aral at hindi lang aliw. Ang mga dating kabataang natutong gumamit ng araro ay ngayon nagiging guro sa mga karatig na lugar. Ang kanilang kilusan ay lumawak. Mula sa isang simpleng bukid, naging inspirasyon ng isang buong rehiyon. At ang punong ginto sa gitna ng sakahan, ang alaala ng butil ng diwang gubat, ay patuloy na tumatangkad, sumasayaw sa hangin at tumutugon sa pintig ng kalikasan. Lumipas ang mga taon. Tumanda sina Daniel, Noriel at Marcelo, ngunit nanatili sa puso ng mga tao ang kanilang mga ginawa. Ang binhi mula sa sambayanang liwanag ay itinatago sa ilalim ng punong ginto, hinihintay ang tamang panahon. At isang araw, habang ang isang batang magsasaka ay nagtatanong sa kanyang guro, totoo po ba ang mga duwende at sambayanang liwanag? Ngumiti ang guro. Kung marunong kang makinig sa hangin, sa ulan at sa pintig ng lupa, maririnig mo sila kasi totoo sila, gaya ng kabutihan, gaya ng pagmamahal. Wakas, ang binhi mula sa sambayanang liwanag ay itinatago sa ilalim ng punong ginto, hinihintay ang tamang panahon. At isang araw, habang ang isang batang magsasaka ay nagtatanong sa kanyang guro, totoo po ba ang mga duwende at sambayanang liwanag? Ngumiti ang guro. Kung marunong kang makinig sa hangin, sa ulan at sa pintig ng lupa, maririnig mo sila kasi totoo sila, gaya ng kabutihan,
gaya ng pagmamahal. Wakas. Meron itong bahay sa Cavite. Doon sa Cavite, doon sa napilhan nila.